Hindi ako takot na bumalik kung saan ako nang galing. Tapos nung hiwalay kayo, wala nang natira sa sarili mo. Bigay tayo ng bigay even though we don't have already. Hindi ako takot na bumalik kung saan ako nang galing. I've been there and kung ano man ang meron ako ngayon, pinagmamalaki ko na kinaya ko to by myself. 5 years ka na sa UAE, di ba? Sa October. Sa October. Happy 5 years. Dahil dyan ang libre siya sa atin, guys. Thank you po. Diba? Happy 5 years in the making yun. Libre ka sa'yo. Kaya ka. Kasama mo family mo dito? Hindi ako lang mag-isa. Weh, ganun naman. Kasi Sabi kung niya hindi ka 21. mag-take ng risk, wala mangyayari sa buhay mo. Legit ba to? Wala nang eme? Oo nga, wala ka mag-isa. Ano sa 2 years, ano yung natutunan mo? Actually, natutunan kong wag matem sa mga, yung mga cash na yan. Ako din, parang ulit. Ulit. Paglabas yun ng temp... Ha? Kasi ako, kapag may narinig Ano? ako, parang gusto ko i-try. So, At first kasi, overwhelming siya. Ay, exactly. oo. Tsaka nandun ako sa stage kasi ng, alam mo yung you're exploring a lot of things. Wow. English na. For example, sa mga bank loans, studio, sa ganyan. So, I learned na kapag hindi mo naman kailangan, wag mong gagawin. Kasi in all honesty naman talaga yung High purchasing needs. power dito sa sobrang lakas. Yeah. So, Actually, matitempt ka talagang ako- bumili ng bumili. Kapag nasa Dubai, especially dito sa UAE, ang dali kasi talaga mangutang. Pero always remember, bilhin mo yung anong kailangan mo. Huwag mong bibilin yung hindi mo naman kailangan. Saka huwag ka ma-peer pressure din siguro. Kasi nakita mo yung mga kasabayan mo or mga ka-work mo, surroundings Which sila mo. matagal na dito. Yun talaga, number one, huwag makipagsabayan. I always bringing a word from my lola na kapag ka maikli ang kumot, matuto ka mamalungtot. Kapag ka may pera kang extra, you can buy whatever you want. Kapag may extra ka. Pero kagandahan doon, sobrang aga mo siyang na-realize. Yes. Which is good. Ikaw, Mira, Hoy, 16 pa lang, nagkatrabaho na ako, nagbebenta ako ng narinig katawan ko nga. Ay, Charos lang. Charot. Nakikinig akong Joy, Sponge, ganon. After that, naging ano ako sa Shakey's. humble beginnings din talaga eh. No? Yes. Kumakain akong tira-tira ng mga Arabo dito, no? Diyos ko. Oo, nung waiter ako, kilala. Leche, huwag yung yakapin. Masarap naman yung pagkain na yun. Sabihin natin tira-tira pero masarap siya. Pagka kasi meron kang goal sa buhay mo, hindi ka dapat magpapapigil. True. Isa din sa pinaka naghubog sa akin nung bata pa ako kasi I grew up na very mahirap na situation. Ayoko nang bumalik sa ganun. Kung ako, mawawala yung shine, mawawala yung spotlight ko being a content creator, I can go back. Hindi ka natatakot. Yun yung maganda doon. I'm not afraid to eat their tira-tira again. Yeah. Until lang, I can do it eh. Pagkain ng tira-tira, kaya ko yung gawin. Kasi nga dahil Sige dyan, daw. Oh, go! Hindi ako takot na bumalik kung anong meron ako before. Kung saan ako nang galing. I've been there and kung ano man ang meron ako ngayon, pinagmamalaki ko na kinaya ko to by myself. Pinaghirapan. Although tinulungan ako ng mga tao na naniniwala sa akin, yung mga followers ko, family ko. Kasi first and foremost, I only have one follower before and that's my mom. Yeah. Diba? That's my family. Bago ako pagkatiwalaan ng sambayan ng Pilipino, yung magulang ko at family ko nagtiwala sa akin. At syempre, ang unang-unang magtitiwala sa akin, yung Panginoon. Sa mga bagay-bagay, hindi mo sinamahan ng dasal, hindi ka mananalo sa buhay. Ang ina nyo. Chares. May mga tao dyan na gagawin lahat para lang mas umangat sila. Experience mo Ano? na natutunan mo sa kapwa mo, Pilip. Ikaw, ano? hindi talaga lahat kailangan mong sabihin. Share. Not all people worth to trust. Ikaw naman nila lahat. Ako lesson ko, never trust anyone. Hindi, parang connected. May experience kasi ako, nagkakaroon ako ng time na mapopromote na, nangyayari is naiingit sila, and there's a time na magkasabi ka ng feeling mo, sa inyong dalawa lang yun kasi alam mo kakaibigan mo siya, pero in the end of the day, sinabi niya pala sa kaaway mo, gano'n. Oh my goodness. Pag OFW ka or pag nasa mundo ka na ng corporate, magtatrabaho ka, nasa mundo ka na ng may kompetisyon, bawat tao na kasama mo sa buhay mo, may kanya-kanyang buhay yan na dapat ilatan. May mga tao dyan na gagawin lahat para lang mas umangat sila. And even though they're going to use you as a stepping stone, they will do it. So never trust anything. Like, for example, you're going to tell them your weaknesses. Hindi ganon. Okay lang ina sila. Charis. We are in a world wherein people needs to survive. So Yes. maybe they're doing that thing para sa family nila sa Philippines, ito ganyan. We have the choice or option na hindi sabihin, ba't mo sinabi? For me naman, you can grow by yourself but not hurting anyone. Ikaw, ano tulad mo sa 5 years mo? Di ba nakipag-work ka dati sa ibang lahi? Ngayon, meron ka ba katrabaho na Pilipino? One of the reasons why ako Umalis doon. it's because of that specific girl. So, galing akong off. Di ba kabayan yung hinahandle kong mga pasyente? Oo. Pagbasa ko ng inbox, sabi nung isang patient na kabayan, I felt insulted daw. Sabi ko, bakit po? Kasi sabi ko, kakabalik ko lang. Ano nangyari? Ganyan, ganyan. So, nagkwento siya, na-insult daw siya nung kabayan sa reception. Sabi ko, in what way po? Siyempre, work ka sa company, you have to defend the company.
company, kinento ko sa babaeng yun, ikaka-promote niya lang. Head nung reception area. Ito yung nangyari kahapon, na-feel nung pasyente na insult siya, ganyan. Pero okay na, na-pacify ko na, nalaban ko na, okay na. Ngayon, uminom lang ako dun sa may pantry. Yung pantry, ito yung HR office, sa procurement. Habang na umiinom ako, nakabukas yung pinto, naririnig ko yung pangalan ko, tapos pinagkikwento niya ako dun sa procurement, puro kabayan dun, 2 Indian lang yung tao dun. Bestie ko yung tao sa HR. Sabi ko, uy, feeling ko akong pinag-uusapan nila. Tapos paglabas ko ulit, pagbanyo ko, andun na siya sa HR, kausap niya ng HR manager. Sabi ko, ano to? Ito ba yung nangyari sa labas? Kako ikaw, na-promote ka, ano yung action plan mo? How will you handle this situation in the future? Sabi niya, wala. Sabi ko, hala, wala. Bahala ka. Ayun. Tapos after few days, naramdaman ko na pinag-uusapan na din ako ng ibang mga employees. Tapos sinabi ko sa mom ko, ayun, umalis na ako. Kaya yun, naramdaman ko na trust no one. For a lot of experience, I was able to taste different nationalities. Saan ka grateful? Grateful ako dito sa UAE na nagkaroon ako ng chance dito sa UAE. Nagagawa ko ng content na nasa Pilipinas pa ako pero nag-host ako. Medyo kilala na ako sa Pilipinas sa buong Bulacan. Ako yung host ng buong Bulacan. Natalo yung mayor namin as a governor na heartbroken ako. Pumunta ako ng UAE. Nung nasa UAE na ako, nagkaroon ako ng job which is yung waiter na live seller ako. Naging content creator na ako. After that, I'm here now in the front of you having a business which is Mira the Explorer and also Mira's Comfort Table and also a marketing agency. And what the fuck? Kayo lahat sa akin, lahat na ba kayo matak at Ako, I'm grateful sa experience ko dito sa Dubai. For a lot of experience, I was able to taste different nationalities. Charot lang. Hindi, I was able to at least learn new language. Kasi sa work kasi, may 3 Egyptian, tas ako lang Filipino. Mostly dun sa location na pinagtatrabahuan ko kasi, puro mga Arabic. As a competitive salesperson, ang hirap kasi na Arabic, ganun-ganun sila. Maghanap agad sila ng Arabic. So ako naman, talagang inaral ko na, para kapag magtanong sila ng Arabic, kintaise, fadl, gaganon lang, ma-amaze sila. So I was able to get their attention. So grateful ako sa mga ganun, sa mga learnings ko dito, mga experience ko. one of the main reason why a Filipino doesn't have a chance to grow up kasi bigay tayo ng bigay even though we don't have already. Kung may isang bagay na na-experience yun, na ayun yung ma-experience nung time na yun, kumbaga di nyo gustong mangyari. Ano yun? Ako, I'm not gonna erase anything. Kung ano man yung experience na na-experience ko before, I am willing and 100% to experience it again. You know why? Kasi kapag hindi ko na-experience yung mga bagay na yun, ang mangyayari is walang Mira ngayon. Tama. Walang I agree. ganito kalakas, walang ganito katindi, walang ganito kaasbag, walang ganitong pakikipaglaban na makakuha ko. Kasi I believe, ladies and gentlemen, experience is the best teacher. Charot. Diba? Sobrang cliche pero naniniwala. Yeah. Kasi nga, pag kung di ko naranasan yung mga yun, na kumain ng tira-tira ng ibang tao, ano gagawin ko ngayon? Who am I now? Ngayon lumalaban ako sa lahat ng mga namamaliit sa akin. Animal kayo, pero ipagdadasal ko na lang na maging okay kayo. Yes. Amen. Ayoko ma-experience ulit na malubog sa utang. Sobrang hirap kasi people are expecting back in the Philippines. Kapag humingi sila, Automatic may ibibigay ka. automatic na may maibibigay ka. Well, in fact, they don't know what your real situation is. Kasi sa totoo lang, nung wala pa akong duta, anytime, magbibigay ako. Kasi ganun ako Pero for me lang ha, kung di ka nagkautang, ang mangyayari sa'yo, wala ka pa rin ipon. Kasi you Hindi are ka na- keeping yourself available to each and everyone. Which is yun yung problema. Which is isa yun sa mga mali. One of the main reason why a Filipino doesn't have a chance to grow up kasi bigay tayo ng bigay Bigay. even though we don't have already. Ganun Ubus yun. na, said na, pero sige bigay. Oo. Ano kasi kuy maawain kasi ko kaya. I understand that. Yun nga yung tradition na dapat natanggalin bilang Pilipino yung Hindi Hindi lang sa mga OFW, to be honest. Hindi lang sa mga breadwinner, Hinapon. mostly sa mga Oo. OFW. In the end of the day, pagka magkakasakit ka, yung mga tinulungan mo ba na yan, tutulungan ka? Kaalagaan ka ba niya? Aalagaan ka ng mga yan. Totoo, magtira ka talaga para sa sarili mo. Oo. Kasi, okay, pagpalagay na natin na pumunta tayo dito para sa pamilya natin, pero pumunta ka dito din para sa sarili mo. Ang hirap nung situation na parehas inyong binuhos sa isa't isa yung pagmamahal. Tapos nung nahiwalay kayo, wala kang natira sa sarili mo. Naniniwala ka ba na kapag umibig ka sa isang tao, dapat hindi mo siya mamahalin ng 100%? Di ba lagi tayo nagkasabi, kapag Bigay nagmahal mo. ka, Bigay mo magtira ka lahat. para sa sarili mo. Ikaw, Ay, ang naniniwala ganda ka? nun. Gandang Naniniwala tanong. ka doon? Ako, naniniwala akong yes. Kailangan Bigay. bigay mo lahat. Ako lang naman to. Oh, bakit? Ibibigay ko is kung ano yung sobra-sobra sa akin. Aha. So, puno na ako. So, ang responsibility ko as lover is to give kung ano yung napuno ko sa sarili ko. It may be equivalent or more than. Oo. Never naging kulang. Ako naniniwala ako na if you're going to love someone, you should love them 100%. You know why? Kasi kung ano man yung nangyari sa'yo in the past, na ganito yung nangyari sa'yo,
sa'yo, ganito, ganyan, ganyan. Hindi kasalanan Hindi nung kasalanan present nung bahan mo. ng present mo. It's fucking unfair for them not to love them 100%. Like, ganito nga ginawa mo dito, tapos sa kanya hindi. The fuck you ka, ganun. Totoo, I agree. Hindi mo pa pwedeng isipin yung sarili mo na, ay, kawawa ako pag iniwan niya ako. Hindi. Nag-take ka ng risk eh. Diretsuhin mo na, talo o panalo. Hindi ako ikaw magbibigay naman ng to. 100%. Oo naman, sige, sige. This is just in me kasi I've learned a lot of things. Binigay ko kasi talaga lahat. Binigay niya rin kasi din lahat sa akin. Nangyari is parang na-obsess siya nung ako naman na umayaw. Ang hirap nung situation na parehas yung binuhos sa isa't isa yung pagmamahal. Tapos nung hiwalay kayo, wala nang natira sa sarili mo. So sobrang hirap na at least kahit papano man lang 1% para sa sarili mo. Kasi ang 1% na yun mag-i-start yan na new cycle of your life. So kayo mga kababayan, anong gusto nyo? Magmahal kayo ng 100% o magtitira ka ng kahit ilang porsyento sa Para sa sarili sarili. mo? Comment down below. Abangan namin. Ngayon na. Hindi bukas, hindi mamaya. Ngayon Ngayon na. Tagal. Inuutosan Dali. kita. Bagsak ang mga comments. Sa Tapos bigla na lang po relasyon, siyang kakanta. I could hardly believe Hindi, it. kakanta ako ng- Someone's word. Sa lahat ng pahinang sinulat ng tadhana, ikaw pa rin. Ang yugtong paulit-ulit kong babalik-balikan. Sigaw ay, ikaw pa rin. Simula sa... Kumanta siya, kumanta. Na di matuklasan. Saan ka proud bilang OFW? Proud ako, nabili ko na ng bahay at lupa yung mama ko. That's my goal. Ah. Kasi walang bahay at lupa ang mama ko. Wala siyang minana, wala siyang wala. Tsaka you're making your mama proud. Yes, I think Tita she's ko. proud even though na lagi ko siya kaaway. Lagi sila magkaaway, Lagi guys. magkaaway ng mama. Low-key. Pero Okay, alam ano ko yun? sa sarili ko na mahal yung sa tita. Oo naman po, tas. Sinabi ko sa kanya, kung may mga bagay man na dapat kong pahalagahan talaga, yun talaga yung mama niya, which is si Yeah. tita. Kasi yun yung inggit na inggit naman ako. Kasi I've never had the experience to. Yun, alagaan ako ng nanay. Hindi alam ng mama ko na kaya ako tough sa kanya na magsalita and everything. Kasi pag nakikipag-usap ako sa kanya heart to heart, naiiyak ako, maano yung puso ko sa kanya. Eh gusto mo makita na mama mo matapang ka, malakas ka, Oo, no? Proud ako, in a way na nabibili ko yung mga bagay, mga pagkain, na hindi Saan ko ka kayang pagbabayad? bilhin dati. Ah, okay. Kasi syempre mahirap nga ako nung panahon na ano. Ngayon, I was able to buy everything I want and have everything I want.